Naghihintay lang ba ang Diyos na mauna ang tao? Minsan ganito ang dating ng ilang paraan ng pag-iisip tungkol sa salvation. Ang tao muna ang lalapit. Ang tao muna ang magbubukas ng puso. Ang tao muna ang gagawa ng unang hakbang. At kapag nakita iyon ng Diyos, sa Kaniya ibibigay ang grace. Parang ang grace ay response lang ng Diyos sa initiative ng tao. Pero ganito ba talaga ang biblical picture? Sa Christian theology, napakalaking tanong kung saan nagsisimula ang grace. Dahil kung ang grace ay dumadating lang matapos unang gumalaw ang tao, ibig sabihin may kakayahan pa ang fallen human heart na simulan ang pagbabalik sa Diyos ng mag-isa. Pero kung ang grace ang unang kumikilos, ibig sabihin kahit ang desire na lumapit, magsisi at manampalataya ay bunga na ng biyaya ng Diyos. Dito nagiging seryoso ang usapan. Kasi madaling sabihin na kailangan natin ng grace. Halos lahat ng Christian traditions ay sasang-ayon diyan. Pero ang mas malalim na tanong ay ito. Kailan pumapasok ang grace? Pagkatapos bang lumapit ng tao? O bago pa man siya makalapit? Kung ang tao ay sugatan ng kasalanan, kung ang puso niya ay may direksyong palayo sa Diyos, kung ang will niya ay hindi neutral, kaya ba talaga niyang simulan ang tunay na paglapit sa Diyos mula sa sarili niyang lakas? O ang mismong unang pagnanais na lumapit ay tanda na nauna ng kumilos ang Diyos? Sa episode na ito, pag-aaralan natin kung ano ang grace sa Christian theology. Bakit delikado kapag ginawa itong response lang ng Diyos? Ano ang biblical pattern ng biyaya? At paano nananatiling totoo ang human response kahit Diyos ang unang kumilos? Kaya ang tanong, grace ba ang simula ng kaligtasan? O response lang ito ng Diyos matapos unang gumalaw ang tao? Mahalaga kung saan nagsisimula ang grace dahil dito nakasalalay ang buong understanding natin ng salvation. Kung ang grace ay nagsisimula lamang matapos unang lumapit ang tao, ibig sabihin ang unang galaw patungo sa Diyos ay galing sa human ability. Pero kung ang grace ang unang kumikilos, ibig sabihin kahit ang paglapit ng tao ay bunga na ng biyaya ng Diyos. Sa unang tingin, parang maliit na distinction lang ito. Pero sa theology, napakalaki ng epekto nito. Dahil ang tanong ay hindi lang, kailangan ba natin ng grace? Halos lahat ng Christian sasagot ng oo. Ang mas malalim na tanong ay, kailangan ba natin ng grace bago pa tayo makalapit sa Diyos? Dito lumalabas ang issue ng human condition. Kung ang tao ay neutral lang spiritually, pwede nating sabihin na kaya niyang simulan ang paghahanap sa Diyos at saka siya tutulungan ng grace. Pero kung ang tao ay sugatan ng kasalanan, kung ang puso niya ay may direksyong palayo sa Diyos, at kung ang will niya ay hindi natural na naghahanap sa Diyos, kailangan muna siyang abutin ng biyaya bago siya tunay na makalapit. Kaya mahalaga ang starting point ng grace. Kapag ginawa nating response lang ang grace, parang ang Diyos ay naghihintay muna kung sino ang unang magiging spiritually interested. Pero kapag nakita natin na grace ang simula, malinaw na ang Diyos ang unang humahanap, unang tumatawag, at unang gumigising sa puso ng tao. Hindi nito tinatanggal ang human response. Totoong nagsisisi ang tao. Totoong nananampalataya siya. Totoong lumalapit siya kay Kristo. Pero ang tanong ay, bakit niya nagawa iyon? Saan nanggaling ang desire, faith, at repentance? Sa sarili ba niyang natural strength o sa biyayang naunang kumilos? Sa Grace First Theology, ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa tao na biglang nagising sa sarili niyang lakas. Nagsisimula ito sa Diyos na gumising sa puso ng tao. Kaya kung may taong lumalapit sa Diyos, hindi iyon dahilan para magyabang. Iyon ay dahilan para magpasalamat. Dahil kung grace ang simula, ang salvation ay tunay na biyaya. Mula unang hakbang hanggang huling pag-asa. Sa Christian theology, ang grace ay hindi lang simpleng tulong ng Diyos. Hindi rin ito parang bonus reward sa taong nauna ng gumawa ng tama. Ang grace ay biyayang hindi natin kinita, hindi natin deserve, at hindi natin kayang kunin mula sa sarili nating lakas. Ang grace ay unearned favor ng Diyos. Ibig sabihin, ibinibigay ito hindi dahil karapat-dapat ang tao,
kundi dahil mabuti, maawain at mapagligtas ang Diyos. Kapag sinabi nating naligtas tayo by grace, sinasabi nating ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating galing, effort, talino, sincerity o spiritual strength. Ito ay kaloob ng Diyos, pero mas malalim pa rito ang grace. Hindi lang ito legal pardon o simpleng pagpapatawad. Ang grace ay active power din ng Diyos na gumigising, nagbabago at bumubuhay sa puso ng tao. Hindi lang niya sinasabing, pinapatawad kita. Binabago rin niya ang taong hindi kayang baguhin ang sarili. Kaya sa usapin ng salvation, ang grace ay hindi dapat isipin na parang tulong lang matapos nating magsimula. Hindi ito parang Diyos na nakatayo sa dulo ng daan, naghihintay kung sino ang unang makakalapit. Sa biblical picture, ang grace ay Diyos mismo na lumalapit sa makasalanan, tumatawag sa Kanya, nagbubukas ng puso at nagbibigay ng bagong desire. Dito naiiba ang grace sa ordinaryong ideya ng help. Kapag tumulong ang tao, kadalasan tinutulungan niya ang taong nagsimula ng kumilos. Pero ang grace ng Diyos ay mas malalim. Tinutulungan niya ang taong hindi kayang magsimula ng tama. Inaabot niya ang taong lumalayo. Ginigising niya ang taong espiritual na natutulog. Binubuhay niya ang pusong patay sa kasalanan. Kaya kung ang isang tao ay nagsimulang magsisi, manampalataya at lumapit kay Kristo, hindi iyon simpleng proof na malakas ang will niya. Iyon ay tanda na ang grace ay kumikilos na sa loob niya. Sa madaling salita, ang grace ay hindi lang response ng Diyos sa mabuting galaw ng tao. Ang grace ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tunay na mabuting galaw ang tao patungo sa Diyos. Ang problema kapag ginawang response lang ang grace ay naililipat ang simula ng kaligtasan mula sa Diyos papunta sa tao. Parang ang tao muna ang gagalaw, ang tao muna ang magbubukas ng puso, ang tao muna ang magkakaroon ng desire na lumapit. At kapag nakita iyon ng Diyos, saka siya magbibigay ng biyaya. Sa unang tingin parang hindi naman ito anti-grace, kasi nandyan pa rin ang grace. Kailangan pa rin ang tulong ng Diyos. Pero ang tanong ay, nasa ang bahagi ang grace? Kung ito ay darating lang matapos ang unang hakbang ng tao, ibig sabihin ang pinakaunang galaw patungo sa Diyos ay hindi grace, kundi human ability. Dito nagiging delikado ang theology. Dahil kung kaya ng tao na simulan ang paglapit sa Diyos mula sa sarili niyang lakas, parang may natitirang spiritual strength ang fallen human heart na kaya nitong gamitin para simulan ang salvation. At kung ganoon, ang kaligtasan ay hindi na lubusang nagsisimula sa biyaya. May bahagi na nagsisimula sa tao. Maaari itong magbukas ng pinto sa subtle pride. Hindi man sabihin ng diretso, pwedeng isipin ng tao, ako ang unang naging bukas. Ako ang unang naghanap. Ako ang unang nagdesisyon. At kapag ganito ang framing, ang grace ay nagmumukhang reward o response sa tamang unang galaw ng tao, imbes na unang dahilan kung bakit nagkaroon ng tamang galaw ang tao. Hindi rin nito nakikita ng sapat ang lalim ng kasalanan. Kung ang tao ay kaya pang unang lumapit ng walang unang biyaya, parang ang problema niya ay kahinaan lang, hindi spiritual inability. Parang kailangan lang niya ng assistance, hindi resurrection. Pero sa biblical picture, ang tao ay hindi lang kulang sa tulong. Kailangan niyang gisingin, buhayin at baguhin ng Diyos. Kaya mahalaga ang distinction. Ang grace ay hindi late reaction ng Diyos sa human initiative. Hindi ito parang Diyos na nagsasabing, dahil ikaw ang unang lumapit, tutulungan kita. Sa Grace First Theology, ang mas tamang picture ay ito. Dahil kumilos ang Diyos kaya nagising ang puso mo at lumapit ka. Sa madaling salita, kapag ang grace ay ginawang response lang, lumiit ang role nito sa simula ng kaligtasan. Pero kapag ang grace ang simula, malinaw na ang unang hakbang ng tao ay bunga na ng unang pagkilos ng Diyos. Kung titingnan natin ang Bible, ang pattern ng grace ay malinaw. Ang Diyos ang unang kumikilos.
Hindi nagsisimula ang kwento ng kaligtasan sa tao na kusang naghahanap sa Diyos, kundi sa Diyos na humahanap, tumatawag, gumigising, at nagliligtas sa tao. Makikita ito mula pa sa Genesis. Matapos magkasala ang tao, hindi siya unang lumapit sa Diyos. Nagtago siya. Ang Diyos ang unang naghahanap. Ang Diyos ang unang tumawag. Ipinapakita nito na ang epekto ng kasalanan ay hindi natural na paglapit sa Diyos, kundi paglayo at pagtatago. Kaya kung may pagbabalik man, kailangan munang kumilos ang Diyos. Ganito rin ang picture sa buong scripture. Ang Diyos ang tumatawag kay Abraham. Ang Diyos ang nagliligtas sa Israel mula sa pagkaalipin. Ang Diyos ang nagpapadala ng mga propeta sa bayan na paulit-ulit na lumalayo. Hindi ang tao ang unang umaakyat sa Diyos. Ang Diyos ang unang bumababa, nagsasalita at umaabot. Sa New Testament mas luminaw pa ito kay Kristo. Hindi dumating si Jesus dahil hinanap siya ng mundo ng maayos. Dumating siya habang ang tao ay nasa kasalanan, pagkalito at kadiliman. Ang incarnation mismo ay larawan ng Grace First Movement. Ang Diyos ang lumapit sa tao bago pa makalapit ang tao sa Diyos. Makikita rin ito sa language ng pananampalataya. Kung may taong nananampalataya, nagsisisi at lumalapit kay Kristo, hindi ito ipinapakita bilang bunga ng sariling galing. Ito ay bunga ng Diyos na nagbubukas ng puso, nagbibigay ng bagong buhay, at humihila sa tao patungo sa Kanya. Hindi ibig sabihin nito na walang response ang tao. May response, pero ang response ay hindi unang sanhi. Ito ay bunga. Ang tao ay lumalapit dahil tinawag siya. Naniniwala siya dahil binuksan ang puso niya. Nagsisisi siya dahil hinipo siya ng biyaya. Kaya ang biblical pattern ng grace ay hindi tao muna, Diyos pagkatapos. Mas tama ang pattern na Diyos muna, kaya nakatugon ang tao. Ang grace ay hindi late reaction. Ito ang unang liwanag na gumigising sa pusong nasa dilim. Sa huli, kung may tunay na pagbabalik ang tao sa Diyos, hindi iyon nagsimula sa sariling lakas ng tao. Nagsimula iyon sa Diyos na unang umibig, unang tumawag, at unang nagbigay buhay. Kapag sinabi nating grace ang unang kumikilos, may isang tanong na agad sumusunod. Kung Diyos ang nauna, totoo pa ba ang response ng tao? Ang sagot ay oo. Totoo pa rin ang response ng tao. Hindi sinasabi ng Grace First Theology na ang tao ay robot, puppet, o walang tunay na pananagutan. Kapag ang tao ay nagsisisi, tunay siyang nagsisisi. Kapag siya ay nananampalataya, tunay siyang nananampalataya. Kapag siya ay lumalapit kay Kristo, tunay siyang lumalapit. Pero ang mahalagang linaw ay ito. Ang response ng tao ay totoo, pero hindi ito self-generated. Hindi ito nagsimula sa natural strength ng fallen human heart. Ito ay naging posible dahil nauna nang kumilos ang biyaya ng Diyos. Parang taong nasa madilim na silid. Totoong siya ang nagmulat ng mata. Totoong siya ang tumayo. Totoong siya ang lumakad palabas. Pero bago niya nagawa yon, may liwanag munang pumasok. Hindi pinalitan ng liwanag ang kanyang paglakad. Ginawa nitong posible ang kanyang paglakad. Ganito rin ang grace, hindi nito binubura ang will ng tao. Hindi nito tinatanggal ang responsibility. Hindi nito ginagawang peke ang faith. Sa halip, ginising nito ang will na sugatan ng kasalanan upang makapili ng tunay na mabuti. Ang grace ang nagpapalaya sa tao upang makalapit siya sa Diyos ng tunay. Kaya hindi dapat pagbanggain ang grace at human response na parang kapag malakas ang grace, mawawala ang response ng tao. Sa Bible, ang mas magandang picture ay ito. Dahil malakas ang grace, nagiging posible ang tunay na response. Dahil kumilos ang Diyos, nagising ang puso. Dahil tumawag ang Diyos, nakarinig ang tao. Dahil binuksan ng Diyos ang puso, nakapagsisi at nakapanampalataya ang tao. Dito nagiging humble ang Christian faith. Hindi natin sinasabing wala akong ginawa. Ang sinasabi natin ay, kung nakatugon man ako, iyon ay dahil nauna ang biyaya. May response, pero grace-enabled response. May faith, pero faith na bunga ng biyaya. May repentance, pero repentance na hinipo muna ng Diyos.
Sa huli, nananatiling totoo ang human response dahil ang grace ay hindi pumipilit ng mekanikal. Ang grace ay bumubuhay, gumigising, at nagpapalaya. Kaya kapag lumapit ang tao sa Diyos, totoong siya ang lumapit. Pero mas malalim na katotohanan ito. Lumapit siya dahil una siyang nilapitan ng Diyos. Sa dulo ng usapan, ang tanong ay hindi lang kung kailangan ba natin ang grace. Halos lahat ng Christian traditions ay sasang-ayon na kailangan natin ito. Ang mas malalim na tanong ay ito: ang grace ba ang simula ng paglapit ng tao sa Diyos? O response lang ito ng Diyos matapos unang gumalaw ang tao? Kung gagawin nating response lang ang grace, parang ang tao muna, ang unang nagbukas ng puso, unang nagkaroon ng desire, unang nagsisi, at unang lumapit. Pagkatapos noon, saka siya tutulungan ng Diyos. Sa ganitong view, may bahagi ng simula ng kaligtasan na napupunta sa human ability. Pero ang biblical pattern ay mas grace-centered. Ang Diyos ang unang humahanap, ang Diyos ang unang tumatawag, ang Diyos ang unang gumigising. Kung may tao mang tunay na nagsisisi at nananampalataya, iyon ay hindi dahil bigla siyang naging spiritually strong mula sa sarili niyang lakas. Iyon ay dahil nauna nang kumilos ang biyaya sa puso niya. Hindi nito tinatanggal ang human response. Totoong lumalapit ang tao. Totoong nananampalataya siya. Totoong nagsisisi siya. Pero ang response na iyon ay hindi independent first move. Ito ay grace-enabled response. Ang tao ay tunay na tumutugon dahil ang Diyos ang unang nagbigay ng kakayahang tumugon. Kaya ang grace ay hindi simpleng tulong pagkatapos nating magsimula. Hindi ito reward sa taong unang naging spiritually interested. Hindi ito late reaction ng Diyos sa human initiative. Ang grace ang mismong dahilan kung bakit nagkakaroon ng tunay na faith, repentance, at paglapit sa Diyos. Dito lumalalim ang humility ng Christian faith. Hindi natin masasabi, ako ang unang humanap sa Diyos. Ang mas tamang confession ay, hinanap niya ako bago ko siya hinanap. Hindi natin masasabi, ako ang unang gumising. Ang mas tamang sabi ay, ginising niya ako nung hindi ko kayang gisingin ang sarili ko. Sa huli, ang grace ay hindi response lang ng Diyos. Ang grace ang simula, ang grace ang dahilan, ang grace ang unang liwanag na pumasok sa pusong nasa dilim. At kung tayo man ay lumalapit sa Diyos, iyon ay dahil ang Diyos, sa kanyang biyaya, ang unang lumapit sa atin.